bilang review po ng aklat ng Ephesians, narito po muli yung natural na pagkakahati ng 6 chapters na ito para ma-refresh po yung ating memory. Okay? So, ayan po. Ang Ephesians chapter 1 verse 3 ay tungkol po sa doctrine. Samantalang ang Ephesians 4 to 6 ay tungkol po sa duty. Ang 1 to 3 ay the root. Ang 4 to 6 ay the fruit. Ang 1 to 3 ay tungkol sa spiritual wealth. Ang 4 to 6 ay tungkol sa spiritual walk. Ang 1 to 3 ay tungkol sa Christian blessings. Ang 4 to 6 ay tungkol po sa Christian behavior. Ang 1 to 3 ay tungkol sa the position of the believer. Ang 4 to 6 ay tungkol sa the practice of the believer. Ang 1 to 3 ay tungkol po sa revelation. Ang 4 to 6 ay tungkol sa responsibility. Ang 1 to 3, Ephesians 1 to 3 ay tungkol po sa the finished work of Christ. At dahil po nalaman na po natin yung finished work ni Christ, sa 4 to 6 tatalakayin naman po yung the faithful walk of the Christian. So nakita po natin, sinabi po sa atin ni Pastora Jane last time, yung 1 to 3 ay indicative. Ibig sabihin, sinasabi kung sino ka na kay Kristo. Yung 4 to 6 ay imperative. Iniuutos naman yung mga mabubuting bagay para mapamuhay mo, malakaran mo yung mga in-indicate na kung sino ka kay Kristo. Okay? Sinimulan po ni Pastora Jane ng Ephesians 4, 1 to 3 last Sunday. It was an exhortation to unity. No? Paul urged the Ephesians to live a life worthy of the calling they have received by completely being humble and gentle, being patient, bearing with one another in love, making every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Samantala, pag-uusapan naman po natin ngayon ng Ephesians 4 to 6. Ito po ay explanation of unity. Kung bakit pwede po tayong magkaisa. Okay? So nakita po natin yung pagkakaiba ngayon. Ano ho? So, basahin po natin yung ating teksto, Ephesians 4 to 6. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, through all, and in all. Kung papansinin po natin mga kapatid, sa binasa po natin, nakailang words na one. Hindi po na-i-bold yung isa, yung one baptism. Nakailan po? 7. Ano po? Hindi lang po na-i-bold yung one baptism. 7 times binanggit po yung salitang one. Sabihin mo kasi katabi mo, I am one with you. Amen? I am one with you. So therefore, dahil 7 times binanggit po yung one, ito na po siguro yung tema natin, very obvious. Kaya ang title po natin sa umagang ito mga kapatid, pinamagatan po nating two. Hindi, papatawa lang po. One, no? Kasi yun po yung sinabi, one. Okay? So ibig sabihin, kung nais po nating maipamuhay yung verse 3, which is mag-effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace, mahalaga po mga kapatid na balikan po natin o puntahan po natin itong 7 ito. Dahil ito pong 7 ito ang inspiration natin so that we can walk in unity. Ano? So wag po tayo mag-focus sa differences inside the church. Ang tawag po dyan sa English, majoring on the minors. Very minor lang, doon ka pa nagko-focus. Mag-focus po tayo doon sa majors. At ito pong 7 ito pong 7 ones na ito mga kapatid, ito po yung parang mighty bond. Ito po yung mighty glue na nag-iisa po sa atin, nag-i-inspire po sa atin para tayo po ay lumakad sa kaisahan. Okay? So kapag natutukso po tayong wag makipag-isa, puntahan po natin itong 7 ito. Kung natutukso po tayo mga kapatid bilang isang church na magkagulo, o kaya kahit na sa pamilya na lang, kung natutukso kayo sa pamilya na magkagulo at huwag magkaisa, balikan po natin itong 7 katotohanan ito.
sapagkat ito po ang magpapalakas ng loob sa atin, magbibigay ng malalim na pananampalataya sa atin para lakaran po natin ang ating unity. Again, sabihin mo nga sa katabi mo, I am one with you. O simulan po natin mga kapatid. Ano-ano po itong pitong ito? There is, number one, there is one body. Nako? So nabanggit po doon, there is one body. Ang katawan po ni Kristo mga kapatid ay ang iglesia kung saan siya po ang ulo. Malinaw po sa Ephesians 5:23 mga kapatid na kung paano yung husband siya po ang head of the wife and that Christ is the head of the church. Sino daw po ang head ng church mga kapatid? So sino po ang head ng church na ito? Si Christ mga kapatid, hindi po si Pastor Anthony. Hindi po si Bishop kung sino-sino. Christ is the head of the church, His body, of which He is the Savior. Dahil isa lang po ang ulo, isa lang ang katawan. Dahil pag dalawa po ang ulo, isa katawan, abnormal po yun. Lalo na kung marami po ang ulo, tapos isa ang katawan, monster po yun. Amen mga kapatid? So yung sa katabi mo, hindi tayo monster. Na kapag na-born again po o naliligtas ang isang makasalanan, inilalagay po siya ng banal na spirito sa katawan ni Kristo. 1 Corinthians chapter 12 to 31. Alam po ba natin mga kapatid na this 2025, the Christian population is estimated to be around 2.64 billion worldwide. Ibig sabihin yung 2.64 billion worldwide, it represents roughly 1/3 of the population of the world. Bagamat hindi po mabilang yung tinatawag na local churches sa buong mundo, yung po bang mga pananambahan sa specific situations, locations, gaya po natin. Tayo nasa Alangilan. So tayo po ay isang local church. Marami pong local churches sa buong mundo. Pero iisa lamang po ang universal church. Sabihin nga natin, maraming local churches, isa lang ang universal church. Ano po yung universal church na yan? Yan po yung binubuo ng Hudyo at Hentil sa buong sanlibutan na mga nagsisampalataya na kay Jesus Christ. So ikaw ba kasama ka sa local church? Kasama ka rin ba sa universal church? Meron ka bang kasama sa universal church na negro, hindi mo alam, nandun sa Africa? Nandun sa Ethiopia? Meron ka bang kasamang Kristiyano, kasama sa universal church, nandun sa Djibouti? Amen mga kapatid, hindi na po yata umuo yung lahat. Yung Djibouti po, bansa po yun. Sa Djibouti, praise God. Bakit? Sapagkat yun po yung universal church. Amen? Na may mga Kristiyano magsasabi, kasama naman pala ako sa universal church. Hindi, okay lang, kasama na ako sa church. Pwede na ako hindi umattend sa local church. Pwede po ba yun mga kapatid? Pwede. No? Pwede kung gusto mo. Kasi kasama ka naman talaga sa universal church. Sabi sa Ephesians chapter 3 verse 6, sabi po doon, this mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body. Ilang body? And sharers together in the promise in Christ Jesus. Now, huwag po nating gamiting excuse na dahil miyembro na po tayo ng Universal Church, ay hindi na po tayo makikiisa sa isang local church. Sa local church po kasi natin na-exercise yung spiritual gifts, yung talents, abilities, kakayanan, no, kaloob ng Diyos na ibinigay po sa atin. Sino po rito ang may kakayanan? Huwag po kayong mahiya mga kapatid. Ayan, no? Actually, lahat po tayo may kakayanan. Tama mga kapatid? Lahat po tayo may abilidad. Lahat po tayo mayroon pong skills. So, tatanungin ko po ulit kayo, sino po rito ang may skills? Talents, abilities, gifts. Amen mga kapatid? Tayo pong lahat. Saan mo gagamitin yan? Sa universal church o sa local church? May makikinabang ba sa'yo mga kapatid na taga-Amerika ngayon? Wala. Maliban na lang kung nanonood po sila. Hindi man nila maintindihan Tagalog to. Ano po? Pero dito sa local church, may makikinabang sa'yo. Merong mabibless sa'yo. Sabi ng 1 Corinthians 12:4-11. Ang hindi po tayo makiisa sa local church ay pagkakait sa Diyos na magamit niya po tayo ng aktibo sa kanyang kaharian. Pinagdadamot mo, kapatid, yung iyong kakayanan. Nabigay din naman niya. Kaya po, let us be members of the local
church. Palakpakan mo nga ang Panginoon sa katabi mo. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, salamat narito ka. Amen? Pag hindi po tayo naging miyembro ng isang local church, pagsasayang po ito ng biyaya niyang aktibidad, abilidad, talento, at kakayanan sa mga buhay natin. Sayang. Ano po? So let us be members of one body, the local church, knowing that we are already members of the universal church. Natututok po ba tayo na magkagulo? Isipin po natin, there is only one body. Kung alam lang po ng bawat church ito, mga kapatid, hindi po sila mai-split. Hindi po sila magdi-divide. Ano po? Sapagkat ito po yung katotohanan. Sabi ng Bible, there is one body. Number 2, there is one Spirit. Sino po itong Spirit na ito? The Holy Spirit. The Holy Spirit, also known as the Spirit of God. The Spirit of Christ. Hindi po sabi sa Romans 8:9. You, however, are not in the realm of the flesh. Wala ka na raw sa laman. Nasaan ka na? You are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you. Question, does the Spirit of God live in you? Nakatira na ba sa iyo ang Espiritu ng Diyos? Therefore, kung nakatira na sa iyo ang Espiritu ng Diyos, kanino ka? Sabi kasi doon, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. But because the Spirit of God lives in you, do you belong to Christ? Kay Kristo ka na ba, kapatid? Therefore, ang nananahan sa iyo ay yung nanahan kay Pablo. Amen, mga kapatid? Siya na nananahan kay Pablo ay nananahan din po sa atin ngayon. Sabi ng 1 Corinthians 12:13, for we were all baptized by one Spirit so as to form one body. Ilang spirito daw po? One Spirit. Ilang body? One body. Whether Jews or Gentiles, slave or free, we were all, sabi naman natin all, given the one Spirit to drink. Isipin po natin ito, mga kapatid. Ang nag-iisang banal na spirito na nanahan kay Pablo nang isulat po niya ang aklat ng Efeso noong AD 60 to AD 63. Matagal na po ba yun, mga kapatid? The Holy Spirit who lived in Paul nang isinusulat po niya yung Ephesians. Ang siya namang nakatira rin sa iyo habang binabasa mo na ngayon na 2025, yung isinulat ni Paul noon. The same Holy Spirit. Bakit? Sapagkat kapatid mo si Pablo. Kaisa mo siya sa katawan ni Kristo. Amen, mga kapatid? So therefore, kunin po natin itong katotohanan ito. There is one body. There is one Spirit. Number 3, there is one hope. Ang nag-iisang pag-asa na nag-unite po ng lahat ng mananampalataya ay ang confident expectation na babalik na po ang Panginoong Jesus. Naniniwala ka bang babalik si Kristo? Yes, mga kapatid. Nakikita na po natin sa ating kapaligiran. Ang one hope na ito, mga kapatid, tungkol sa pagbalik ni Jesus ay kilala rin bilang the hope of His calling. Ephesians chapter 1 verse 18. Kasama sa glorious hope na ito, mga kapatid, ang ating lubos na kaligtasan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 8. Ang katubusan ng ating mga katawan. Sabi ng Romans 8:23, it is the same for us who are believers. We have received God's Spirit as the first of His gifts to us, but we also cry inside ourselves. Ano hinihintay natin? We are waiting for the time when God will finish His great work. Then we will belong to Him completely as His children. Our bodies will be free from the power of sin. Nandito tayo sa mundong ito, meron pa rin po bang kasalanan sa paligid natin? Yes, pero pag dumating na po ang Panginoon at kinauna tayo ng Panginoon, we will eventually, fully be freed from sin. Wala kasing kasalanan sa langit. At doon tayo dadalhin ng Panginoon. Sabi po ng Titus chapter 1 verse 2 and chapter 3 verse 7, in the hope of eternal life, which God who does not lie, promised before the beginning of time, so that, having been justified by His grace,
we might become heirs, having the hope of eternal life. Ano po mga kapatid yung inaasa-asahan natin? Eternal life. Maaasahan po natin hindi lang yung eternal life, kundi yung restoration din ng lahat ng bagay. Ito po yung ultimate renewal and redemption ng lahat ng bagay through Jesus Christ. Kaya po mga kapatid, kabilang po tayo ngayong lahat sa iisang katawan. Tayo po'y pinananahanan ng iisang banal na spirito. Nakatingin po tayo, nakatuon po tayo sa iisang pag-asa. Ano po yung pag-asang yon? Pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Amen mga kapatid? Kaya ang pag-asa po natin, wala po kay Duterte. Amen mga kapatid? Ang pag-asa po natin, wala kay Marcos. Pwede po ba kayong umimen mga kapatid? Ang pag-asa po natin mga kapatid, wala sa kahit na sinong politiko. Ang pag-asa po natin ay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya po, sana kung Kristiyano po tayo, wag po tayong nakikibahabahagi, no, nakikisama pa, Christian ka na, tapos pastor ka pa, na nagpo-post ka, na ikaw ay maglalagay ng bring him home. How will you say bring him home when Jesus is calling you home? Tama mga kapatid? Sino pinapauwi mo? Sino pinapauwi po natin mga kapatid? Ay, yung nandun yung nahuli na nga. Bring him home pa? Eh sabi niya nga hulihin daw siya eh. Kaya nandun po siya ngayon. At mabuti po yun para sa kanya. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat doon na mag-isa po siya, makakapagbulay-bulay siya. At pag nagbulay-bulay siya, sasabihin niya, bakit ko nga ba tinawag na stupid God, itong God na ito? Amen mga kapatid? So sabihin po natin, bring him home. Samantalang, this is not our home. Where is our home mga kapatid? Our home is in heaven. Sabi ni Jesus Christ naman doon sa taas, sumisigaw ka dyan ng bring him home. Samantalang ako na narito, I will bring you home. Hindi ka naman taga Pilipinas. Hindi ka naman taga sanlibutan. Ikaw ay taga langit. Kaya po wala pong pinakadapat na inaasahan ng isang Kristiyano mga kapatid, kundi yung pagbabalik ng Panginoong Jesus. Sabi mo sa katabi mo, stop it. Amen? Now, it's alright na maging involved po tayo sa politika. Pero yung politika po mga kapatid will not change you. Ang dami na pong umupo mga kapatid. Pero sino lang ang nakapagbago sa iyo? Si Kristo. Hallelujah. At tanging siya lang talaga ang magbabago sa ating mga buhay. Amen mga kapatid? Ano po yung hope natin? Ang hope po ba natin yung politiko? Hindi. Ang hope po natin, si Lord. Amen? Pero sabihin mo sa katabi mo, bumoto ka. Bumoto ka. Alam po ba natin mga kapatid, na ayon po sa report, 63% ng mga botante ay millennials na. Taas ang kamay dito ng millennials. O millennial po kayo. Millennium kami. Millennial, 63%. Ibig sabihin mga kapatid, yung lahi po namin, kumunti na. Yung mga lahi po namin na nagluklok ng kung sino-sino, konti na lang kami. Mas marami na po kayo. Therefore, galingan po ninyo. Amen mga kapatid? Kayo pong millennials, may kakayanan po kayong magluklok ng taong tama. Ng taong may takot sa Diyos. Ng taong mabuti ang puso. May kakayanan po kayo mga kapatid kasi mas marami na kayo kaysa sa amin. At salamat kung kayo po magpapasakop sa Diyos. Sapagkat pag nagpasakop po tayo sa Diyos mga kapatid, si Lord po magdidikta kung sino po yung taong karapat-dapat. Hindi po tayo magluluklok mga kapatid dahil sinabi lang kasi. O pinagsigawan lang kasi. Amen mga kapatid? May kinalaman po ba yung mensahe natin, sinasabi ko sa mensahe natin? Wala po yun, hindi nakasulat dito eh. Pero sinabi po ng Holy Spirit. Bakit? Because we need it. We need to hear it.
Amen, mga kapatid? So if you're listening to the voice of the Spirit, to the voice of God, take heed. Yung mga may tenga makinig. Huwag lang pong hearing, but listening. Tayo po mga kapatid, kasama sa isang katawan, pinananahanan ng isang banal na spirito, nakatuon tayo sa isang pag-asa, which is the coming of Jesus Christ. Number 4, there is one Lord. May isa lang Panginoon. Si Jesus Christ po mga kapatid ay hindi po isa sa maraming Panginoon. He is Lord of Lords, sabi ng 1 Timothy 6:15. Siya po ay higit na napakataas kaysa sa lahat ng rule, authority, power, dominion, and every name that is named. Sabi ng Ephesians 1:19-22. That power is the same as the mighty strength He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at the right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church. Nang lumakad po si Jesus, mga kapatid, sa mundong ito, kilala po siya bilang Jesus of Nazareth, the Son of Man. Ngunit nang bumalik na po siya sa langit, pinarangalan po siya ng Diyos ng bagong pangalan at titulo. Ano po yun? Lord. Sabi sa Philippians chapter 2, 9-11. Kaya naman mga kapatid, on the day of Pentecost, itong ipinangaral ni Peter sa Acts chapter 2, 36. Therefore, let all Israel be assured of this, God has made this Jesus, whom you crucified, both what? Lord and Messiah. Alam po ba natin anong sinulat to ni Pablo, mga kapatid? Meron pong pressure doon sa early church na tawagin po ang Roman Emperor na Lord. Tawagin natin yung Roman Emperor na Lord. Ngunit sa church, tinanggihan po ito ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya, na tawagin po yung Roman Emperor na Lord. Kaya po ipinakain po sila sa mga leyon. Kaya po nilagay po sila sa mga tusok-tusok at ginawa po silang sulo. Ayaw niyo magpasakop sa akin bilang Lord. Bakit? Kasi kilala po ng mga Kristiyano kung sino po ang kanilang Lord. Iisa lang po ang dapat tawagin nating Lord, si Jesus Christ. Revelation chapter 3 verse 8. Sa panahon po natin ngayon ng mga tao, ulitin ko po, including Christians, sad to say, including pastors, may kanya-kanya pong Lord. May kanya-kanya po silang mga manok. Ano nangyayari sa bansa natin, mga kapatid? Hindi nagkakawatak-watak. Sa isang pamilya nga, may kanya-kanyang Lord, may kanya-kanyang manok. Tapos hindi na nagpapansinan. Sa mga magkakamag-anak, hindi na po nagpapansinan. Bakit? Kasi walang kaisahan. Pero kung Kristiyano po tayo, mga kapatid, alam natin, ilan ang Lord? Isa lang. Sino yon? Si Jesus Christ. O, di magkakaisa tayo. Amen, mga kapatid? Kung ang kinikilala nating Lord, si Jesus Christ lang, tayo po, mga kapatid, hindi po tayo magkakagulo. There is only one Lord and His name is Jesus. Kaya kapag alam mo yun, hindi ako makikipagkagulo. Alam ko na I belong to one body. Alam ko that I have drank of the same Holy Spirit. Alam ko that I have been called to one hope. At alam ko that I have one Lord. Ikadima. There is one faith. Ang mundo po, mga kapatid, napakarami na pong faiths. Ayon po sa pagsusuri, meron pong in between 4,200 to 10,000 religions or faith in the world today. Dami, no? 10,000. But the body of Christ has just one faith. Now, ano po yung faith na tinutukoy dyan ni Pablo? Yan po ba yung faith na pag sumampalataya ka kay Kristo? Yun yung faith. Ano yung faith yan? Yan po ba, mga kapatid, yan po ba yung faith na kapag meron ka pangailangan sa Diyos, kailangan mong mag-faith para matanggap mo yung iyong pinapag-pray? Yan po ba yung faith na tinutukoy, mga kapatid? Hindi po. Ang one faith po dyan, yung kabuuan ng katuruan na ipinahayag po sa bagong tipan ng biyaya. Kung paanong in the Old Covenant, meron pong the law. At yung the law, binubuo po yun ng 613
laws. Ito naman po, pag sinabing where there is one faith, ibig sabihin, ito po yung kabuuan na. Parang constitution. Meron po ba tayong sinasabing constitutions? Wala. Meron lang, the Constitution. The Philippine Constitution. Wala pong plural. Ito rin po, pag sinabing faith, ito po yung ipinasa sa atin ng mga katuruan. At pag nakita mo yung kabuuan noon, mga kapatid, yun yung iyong one faith. Ano yung one faith na iyon? Sabi sa Jude chapter 1 verse 3, Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I was compelled, sabi ni Jude, to write to you urgently, appealing that you fight strenuously. Makipaglaban ka raw. Para saan? For the defense of the faith. Ibig sabihin, may dapat po tayong tindigan. May dapat po tayong ipakipaglaban. Meron po tayong dapat ipakipagdebate kung kailangan. Meron po tayong dapat na ipagdiinan. And this is the one faith which was once for all handed down to the saints. The faith that is the sum of Christian belief that was given verbally to believers. Ano po? So, yun po yung one faith na yun. Ano po yung nag-iisang faith na yan? Kailangan malaman natin yan. Kasi, pag nalaman po natin yan, hindi na po tayo malilinlang. Hindi tayo magugulo. Ano po yung one faith na yan na dapat pinagkakaisahan po nating mga mananampalataya, tinatayuan at dinidepensahan? Pasagutin po natin si Paul. Sa Acts chapter 20, kausap po ni Pablo yung elders ng church ng Ephesus. Paalis na po siya, nagpapaalam na siya sa kanila. Papunta na po siya kasi sa Jerusalem. At sinabihan po niya itong mga elders na ito na hindi na tayo magkikita. So nakakalungkot naman yun. Nagpapaalam siya sa Ephesian elders at sinasabi niya hindi na tayo magkikita. Sabi po doon, mga kapatid, ni Paul sa verse 38. Ito pong ipinaalala niya sa kanila sa Acts 20:20. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you. Hindi daw po nagdalawang isip si Pablo, hindi daw po siya nag-atras abante, na ituro sa mga taga-Efeso ang bagay na makakatulong sa kanila. But I have taught you publicly and from house to house. See? So, sa large gathering, ito ang tinuturo ni Paul. Sa house to house, ito pa rin yung tinuturo ni Pablo. Hindi siya nagdalawang isip. Ito po yung makakabuti sa kanila. Tanong, ano itong sinasabi niya? Na makakabuti sa kanila na hindi siya nag-hesitate ituro, hindi rin po siya nag-hesitate na ipangaral. Nandyan lang sa verse 20, verse 27. Sabi po doon, For I have not hesitated to proclaim to you what? The whole will of God. Ano daw po yung hindi siya nag-hesitate na ituro? The whole will of God. Mga kapatid, pag sinabi po ba nating whole, isa yan? Payag ba kayo mga kapatid na pag sinabi nating whole, buo yan? Eh kung buo, isa? Walang hati? Therefore, pwede mo ba nating isipin na yung whole will of God, yan yung one faith? Kasi pinag-uusapan po natin one faith. E tapos binanggit naman si Pablo na whole will of God na itinuro niya. Kasi kung lalayo po si Pablo sa one faith, kung iba yung whole will doon sa one faith, ba tinuturo ni Pablo? Pero sabi ni Pablo, tinuro ko sa inyo yung whole will of God. Can this be the one faith? Amen mga kapatid? So therefore, alamin po natin kasi nandyan din lang naman. Ano yung whole will of God na binabanggit po ni Pablo, which we may surmise or we can be sure, mga kapatid, that it is the one faith. Nandito lang sa verse 24. Ano sabi doon? However, I consider my life worth nothing to me. My only aim. Pag sinabi natin only aim, marami yan. Isa lang. Sabi sa katabi mo, isa lang. My only aim is to finish the races. Plural o isa lang? Isa lang. Isang aim, isang race, and complete the tasks
Plural? Singular. Isa lang. The Lord Jesus Christ has given me. And what is this aim? What is this race? What is this task na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa Kanya? The task of testifying to the good news of God's grace. So ano mga kapatid, yung whole will of God na hindi nag-hesitate si Pablo na ituro? The good news of God's grace. Kaya tayo po bang local church nasa tama? Yung po ba tinuturo natin? Yes. Bakit? Kasi nga kaisa po tayo dun sa one faith na yon. The one faith, mga kapatid, is the whole will of God. At wala po tayo ibang pinag-aaralan mula po sa pasimula ng buhay Kristiyano hanggang kaunin ka na ng Panginoon. Kundi, sino mga kapatid? The gospel of grace. The gospel of Christ. Ang mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay. Bakit po mga kapatid? Mahalaga ito mga kapatid. Because the gospel of God's grace is for the salvation of sinners. Mga kapatid, salamat po sa prayers ninyo mga kapatid. Pinagagaling po ako ng Panginoon. The gospel of God's grace is for the salvation of sinners. No? So kung ikaw ay hindi paligtas, ano kailangan mo? The gospel of God's grace. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, 1-4, Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, and on which you have taken your stand. Ano itong gospel na ito? By this gospel, you are saved. Nakakapagligtas po ba yung gospel, mga kapatid? Yes. Kung ikaw ay hindi paligtas, kailangan mo ng mabuting balita ni Kristo. By this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise, you have believed in vain. Ano itong gospel na ito? For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day, according to the Scriptures. So what is the gospel, mga kapatid, about? It is about the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. If you believe this, mga kapatid, ikaw ay maliligtas. Ikaw ay ililipat ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kaliwanagan. Isusulat ng Diyos ang pangalan mo sa aklat ng buhay and you will be eternally saved. Ginawa mo na ba ito, kapatid? Therefore, kung ginawa mo na ito, ikaw ay ligtas na. Amen, mga kapatid? So ito po yung whole will of God. Ngayong ligtas ka na, the gospel of God's grace is for the strengthening of the saints. Hindi lang ito para ikaw ay ma-save. Ito ay para ikaw din ay ma-strengthen. Sabi po ng iba, ay hindi, tinanggap ko na yung biyaya ng Diyos. So balik na tayo ulit sa kautusan. Ito magpapalakas sa atin. No, mga kapatid. Sapagkat ang mensahe ng biyaya mula sa pasimula hanggang doon, sa dulo. Kaya sabi po doon sa Romans 16:25, Now to Him who is able to establish you and strengthen you in the faith. Paano ka raw may establish? Paano ka may strengthen? Sa faith? According to my gospel and the preaching of Jesus Christ. No wonder, wala po tayong pinapangaral dito kundi si Kristo. Bakit? Sapagkat alam po natin, pag ipinangaral mo si Kristo, kapag ang narinig ng mga tao yung mensahe ng tinapos niyang gawa doon sa krus at muling pagkabuhay, tatatag sila. Lalakas po sila. Hindi nakasentro sa kanilang kakayanan na tumupad ng mga kautusan, kundi nakasentro sa tinapos na gawa ni Kristo. Kaya nga nung paalis na po si Paul, mga kapatid, sabi niya sa 20 verse 32 ng Acts, Now I commit you to God. Inihahabilin ko kayo sa Diyos. At hindi lang doon. And to the word of His grace. Bakit? What does the word of God's grace do? Which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. So ano makapagliligtas sa'yo, kapatid? The whole will of God. And what is the whole will of God? The one faith. And what is the one faith?
The gospel of grace. Ano naman ang makapagpapalakas sa'yo sa pananampalataya habang namumuhay ka sa mundong magulong ito, mga kapatid? It is still the message of Jesus' finished work. It is still the gospel of God's grace. The whole will of God. Because there is only one faith. Amen? Nakuha po natin, mga kapatid. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Kaya lang ayaw po ng iba. Kasi nga ayaw nilang umupo. Natatamad po silang mag-aral. Pero pag pinag-aralan, ayaw naman pala. Makukuha naman pala. Kaya po nakuha po natin sa biyaya ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Number 6, there is one baptism. So marami pong baptism sa binabanggit sa scripture, gaya po ng ilabas na lang po natin yung mga talata. Yan. John's baptism of repentance, water baptism, Holy Spirit baptism, baptism for the dead. Dahil marami palang sinasabing baptism sa Biblia, ano itong there is one baptism? Nandun po yun sa 1 Corinthians 12:13. For we were all, sabihin nga natin all, baptized by one Spirit so as to form one body. Yung pong word na baptize is the Greek word baptizo, nang ibig sabihin to immerse, to sink, to submerge, ilubog, to deep, ilublob. No? So, ibig sabihin, nung ikaw ay unbeliever pa, nung sumampalataya ka na kay Kristo, kinuha ka ng Panginoong Jesucristo, inilublob ka kay Kristo. Inilublob ka sa banal na Espiritu. Ikaw ay inilibing kay Kristo. Nagbago ka na ng location. Dati ikaw ay kay Adan. You were in Adam, but now you are in Christ. Dati you were in Satan, but now you are in God. Dati you are in darkness, pero ngayon ikaw ay in the light. So nagbago ka na ng location. Tako po natin, mga kapatid, doon ka na nakalubog. Now, pag naglalaba ka ba, kapatid, dapat nakalubog? Anong damit? Pwede ba maglaban na nakaangat? Nang tuyo pa, hindi mo na ilulubog? Hindi. Dapat mong ilubog. Dapat mong ibabad, no, sa tubig para luminis po siya, mga kapatid. Ganon din po ginawa sa atin. Ang dumi-dumi po natin, pero tayo po nilinis ng Panginoon, inilubog tayo kay Kristo. Ang solusyon ng ating mga issues ng buhay ay si Kristo. Ang mabuting balita, hindi po tayo hinayaan ng Diyos na nakalubog lang kay Kristo. Sapagkat nung nabuhay si Kristo mula sa mga patay, kasama ka ring binuhay mula sa mga patay. Kaya sabi sa Romans 6:6-7, for we know that our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away with. That you should no longer be what? Slaves to sin. Sabihin mo nga, I am no longer a slave to sin. In fact, ang sabi ng Romans chapter 6 verse 18, we are now slaves of righteousness. Amen, mga kapatid? Nagkakasala pa rin po ba tayo? Oo, pero hindi ka na slave. Hindi mo na gusto. Miserable na yung pakiramdam mo kapag may nagawa kang hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Tama po ba, mga kapatid? Tama po ba? May kausap po ba ako? Nagiging miserable po ba? Miserable po ba kayo? Tuwan-tuwa pa? Miserable ka na. Bakit? Kasi iba na yung nakatira sa'yo, hindi na si Satanas. Ang nakatira na sa'yo, si Kristo. Eh, mga kapatid, doon mo malalaman na anak ka na pala talaga ng Diyos. Bakit? Kasi yes, nadapa ako, yes, nagkasala ako. Pero pagkatapos kong magkasala, hindi ako tuwan-tuwa. Hindi ko sasabihin, masarap pa. Ulitin ko nga. Hindi, mga kapatid. Ikaw ay nagsisisi, ikaw ay nagpapalit ng isip, nagbabago ka ng isip, sabihin mo, ayoko. Ayaw ko nun. Ang sama ng pakiramdam. Bakit nga kasi? Sabi po doon, because anyone who has died has been set free from sin. Malaya ka na sa kasalanan. Now, hindi po sinabi doon, they have been set free to sin. They have been set free from sin. Amen? Kaya mali po yung sinasabi ng iba, no, na pag nasa biyaya ka na, lalo magkakasala yan, mga nasa grace na yan. Hindi po, mga kapatid. Kasi sabi po doon, tayo po nasa ilalim ng biyaya, have been set free from sin. We are not set free to sin. Hindi po tayo nasa ilalim ng biyaya para mag-enjoy ng kasalanan. Kasi nga, pinatawad na tayo. Hindi po, mga kapatid.
Isa-isahin po ninyo yung mga videos namin, isa-isahin po yung lahat ng post namin. Ang dami po, 10 sa isang araw. Wala po kaming itinuturo na pag nasa ilalim ka na ng biyaya, okay na magkasala. Amen mga kapatid? Why? Because we have been already baptized in Christ. Hallelujah. Palapan nga po natin si Lord. Lastly. Uy, mabilis ah. Naintindihan nyo naman po mga kapatid, ano po? There is one God and Father. Mayroon pong iisang Ama at Diyos. May iisa lamang pong Diyos, hindi marami. Sabi mo sa katabi mo, hindi marami ang Diyos. Nagaya po ng pinaniniwalaan ng mga pagano. Dati po, nung tayo po wala pang Kristo sa puso, mga pagano po tayo, mga hintil tayo eh. Kaya ang dami-dami po nating Diyos. Tama po ba mga kapatid? Huwag na po tayo magpalusot. Kasi dahil sabihin po natin, hindi ko naman sinasamba yan. Eh, ba't mo dinamitan? Hindi ko naman yan sinasamba. Eh, ba't mo kinurunahan? Ba't mo nilagyan ng maroon na damit? Hindi ko naman sinasamba yan. Eh, ba't mo nilagay sa karwahe? Hindi ko naman sinasamba yan. Eh, ba't mo pinumunasan ng paa? Hindi ko naman sinasambayan, bakit nagkukolekta po kayo ng ng flores? Ng flower? Ayan na naman, Mayo na. Maliliit po kami hanggang magkandapawis na po kami, nangungulekta na kung sa mga bulaklak, tapos iaalay po namin kay kanino? Hindi naman si Maria yun mga kapatid, rebulto ni Maria. Si Maria nga hindi nagpapasamba, tapos ginawan pa natin siya ng rebulto. Tapos sinasamba natin. Ang dami po nating Diyos. Nakapag po ang Diyos, ang tunay na Diyos sa atin. Sabi niya, ililigtas ko to, love na love ko to eh. Kailangan magpakilala ako sa Kanya. At nakilala po natin siya. At nang makilala natin siya, siya pala ay Diyos na hindi nakikita, pero sumasagot ng ating mga panalangin. Hallelujah! Hindi kinakailangan na nakikita po natin yung dinadasalan natin mga kapatid. Nagpakilala na po ang Diyos. Sa John chapter 4 verse 24, God is a spirit. And we who worship must worship in spirit and in truth. Sabi ng Diyos, Espiritu ako, hindi mo ako nakikita. Kaya nga nakakapanampalataya tayo. Nakakapanalig tayo sa Diyos na ito na hindi natin nakikita. And yet, sinasabi natin, Lord, napapakinggan mo ang aking panalangin. Naririnig mo ang aking prayer, Lord, even right now. In fact, si Jesus po mismo nagsabi sa Acts na naririnig niya yung panalangin ng mga sumusunod sa Kanya. Jesus hears our prayers. Kailangan ba may kaharap kang rebulto ni Jesus Christ? Nakakahiya naman, nakahubad pa yung rebulto, kaharap mo. Samantalang ito si Kristo, Espiritu. Ito ang Ama, Espiritu. Itong banal na Espiritu. Nais po na pagpalain tayo. Doon pa lang sa lumang tipan, mga kapatid, sabi na sa Mark 12:21. About the Old Covenant. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is, ilan daw? One. Tapos sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 8:4-6, patungkol sa mga pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan. Naranasan niyo na to? Nag-atang tayo? Mga kapatid? May altar tayo? Paano malalaman dito sa Nueva Villa na yung mga lumang bahay ay luma na? Pag may groto. May groto rin kayo, Pastor, dati? Diba na, may groto rin kami. Alam mo na yung bahay ay luma na pag may groto. Tapos ang katabi ng groto, fish pond. Kung malaki-laki ng konti yung lupa mo. Mga kapatid? So, tapos pagpasok mo naman sa bahay, meron ka dong Sacred Heart of Jesus. Ang dami po natin. Tapos, kapag aatangan po natin ng pagkain yun. Bibigyan po natin ng pagkain. Yung ginagawa namin ng mga bata kami, sasabihin ng lola, aba, kinain. Kala niya kinain nung inatangan. Yung pala kami ang kumakain. Paano makakakain yun? May bibig, hindi makabuka. Tama mga kapatid, tayo po ba nanalangin na sa mga ganito? Nilingon ka ba?
Sumagot ba? Hinawakan ka ba't hinaplos? Kinomfort ka ba? Lumakad ba siya at binuhat ka dahil ikaw ay nabibigat ang lubha? Hindi, mga kapatid. In fact, kinento ko na po sa inyo nung masusunog. Malapit pong may sunog na malapit sa bahay namin. Ako pa yung may buhat doon sa ribulto. Kaya pagdating doon sa gitna ng hagdanan, napatanong ako, sabi ko, sa sunog na ito, ba't ako may buhat sa'yo? Dapat ikaw may buhat sa akin. Pinananalanginan kita. Tama, kapatid. Ngunit salamat po sa Diyos, mga kapatid, sabagat dahil sa salita ng Diyos, binubuksan niya yung ating mga mata. Binubuksan niya yung ating mga puso. Sinasabi niya, hindi ako yan. Hindi ako ganyan. Kaya sabi po doon, patungkol sa mga pagkain inihain sa mga Diyos-Diyosan, alam nating walang halaga. Lagay po natin to sa ating isip, mga kapatid, ha? Sabihin mo nga, makiisa ka sa pagbasa. Sabay-sabay tayo. Walang halaga ang Diyos-Diyosan sa sanlibutan. Amen, mga kapatid? Baka meron po nagsasabi niya din, natatakot ka, walang halaga ang Diyos-Diyosan. Mga kapatid, wala kang halaga Amen, mga kapatid? Kaya pag nabasa po natin ang Book of Acts, makikita po natin doon, yung mga Kristiyanong sumama sa mga ribulto, talagang inaano nila na dinudurog. Bakit? Bato nga kasi. Hindi yun ang tunay na Diyos. Kaya lang tayo parang natatakot dahil naglagak tayo ng pananalig at pananampalataya dito sa mga ito. At tayo mismo ang nagkapit ng paggalang sa mga bato at bakal na ito at mga kahoy na ito. Kaya ngayong na ikaw ay nabubuksan na ang iyong mga mata, para bang nagdadalawang isip ka, kasi baka bastusin ko siya, o kaya, pamigay ko na lang kaya. Pag pinamigay mo naman, di parang sinasabi mo lang, tapos na ako sumamba dyan. Nabuksan na yung aking mga mata. Ikaw naman. Tama, mga kapatid? Mali. Kaya pag nalaman mo na yung katotohanan, itapon mo na. Durugin mo, putulin mo yung ulo. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia, walang halaga ang Diyos-Diyosan. Pag ginawa mo yun, lalaya ka. Kumpleto ka ng lalaya. Sapagkat sinasabi mo, break na tayo. Dahil brinake na kita talaga literally. Matagal na dinaya mo ako. Mula pa nung bata kami, wala nang itinuro sa amin kundi ang lumuhod sa iyo. Nung nag-high school ako sa Quiapo, wala na kaming ginawa kundi punasan yung paa nung nakahiga sa Quiapo. Paano kung sinusundan ko yung katulad ko ngayon na may sipon? At ang pinampunas doon ay katulad ng aking panyo ngayon na tadtad na ng sipon. At nakapila kami doon at pinunasan ko yung paa. Tapos yung susunod sa akin na wala namang sipon, magpupunas din ng kanyang panyo na malinis. Tapos pupunta po siya doon sa ilalim ng underpass dahil kakain siya ng palabok doon sa Quinta Market. At dahil nasa ilalim siya ng underpass, sabi niya, ano nang ginawa niya, mga kapatid? Yung wala naman siyang ubo na isali na sa kanya. Pagpapala po ba yung mga kapatid o sumpa? Ay, nasumpa ka pa. Napahamak ka pa. Amen, mga kapatid? Lahat na pinunasan po natin. Samantalang ang Diyos ang naglinis sa atin. Hallelujah! Sabi po, tuloy natin talata, alam nating wala ng ibang Diyos maliban sa isa. Basahin nga natin yan, mga kapatid, nakasulat Alam nating, sabay-sabay, wala ng ibang Diyos maliban sa isa. Sabi mo sa katabi mo, alam mo na ha? Alam mo na? Therefore, kung alam mo na, tama na. Ang bagay na ikalalago natin, mga kapatid, ay yung bagay na mabuti na alam na natin na ipapamuhay natin. Pero kung alam mo na yan, tapos hindi mo naman pinapamuhay, hindi yan makakabuti sa iyo. Alam na po natin, walang halaga ang Diyos-Diyosan, wala nang ibang Diyos maliban sa isa. Isa lamang ang Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya nagmula ang lahat ng mga bagay at tayo ay nabubuhay sa pamamagitan niya. So ang Diyos, ang Ama ng lahat ng mananampalataya, Hudyo man o Hentil,
Kilala ang Diyos sa maraming katawagan, pero sabi ni Jesus Christ, tawagin mo siyang Ama. I am writing to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, dear children, because you know the Father. No, you know the Father. Kilala na po ba natin ang ating Ama? Yes. Praise God. Ito kasi yung pangalang ipinahayag ni Jesus sa atin tungkol sa Diyos. Sabi sa Matthew 6:9, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. And this is our one God and Father. Tumawag po sa atin sa isang katawan. He gave us one Spirit. Inspires us to focus on one hope. Introduced us to one Lord. Bestowed on us one faith, and performed on us one baptism. At ang sabi ng verse na binabasa po natin, He is over all, and through all, and in all. Nagahari siya sa lahat. So therefore, kasama ba sa lahat yung pamilya nyo? Yes. Kung kasama yung pamilya nyo, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Nagahari po siya sa lahat. Nagahari siya sa ating pamilya. Nagahari po siya sa ating church. Nagahari po siya sa ating barangay. Nagahari po siya sa ating syudad. Nagahari po siya, mga kapatid, sa ating bansa. Nagahari siya, mga kapatid, sa ating kontinente. God is king over Asia. But God is also king over North America. God is also king over South America. God is king over Europe. God is king over Australia. God is king over Africa. God is king doon sa North Pole and dun sa South Pole. God is king of the whole earth. Siya po ang dakila sa lahat, sumasa ibabaw, nakakahigit, at kumikilos din po siya sa lahat at nasa lahat. Anong take away natin, mga kapatid? By God's grace, I will preserve the unity in the church as I remember these unifying truths. Paano ko mapipreserba yung kaisahan sa church? By remembering that there is only one body, hindi marami. There is one Spirit. There is one hope, the hope of the coming of Jesus Christ. There is one Lord. Wala pong maraming lords, hindi po lords ng politika, hindi po lords ng pamilya, hindi po lords ng bansa. One Lord. There is one faith, and that is the whole will of God, which is the gospel of grace, for the salvation of sinners and the strengthening of the saints. There is one baptism. Inilubog na po tayo sa katawan ni Kristo. And there is one God and Father of all. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord God. You are my God. You are my King. You are my God. You are my King. You are my Master, my everything. You are my Lord. You are my Lord. That's why I sing to you. Hallelujah. Hallelujah. You are my God. You are my God. You are my King. You are my King. You are my Master. You are my Master, my everything. Oh, you are my Lord. You are my Lord. That's why I sing. Why I sing to you. Hallelujah. Tumayo nga po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah.
are my master. You are my master, my everything. You are my Lord. You are my Lord. That's why I sing. That's why I Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Kung di pa sinasampalatayanan si Kristo, nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagkilala sa Kanya. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ngunit salamat po, namatay ka sa krus para sa akin. Pinatawad mo ang lahat kong kasalanan. Sumasampalataya ako sa iyo ngayon. Tinatanggap kita na aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, susunod ako sa iyo. Pinuputol ko ang aking relasyon kay Satanas at sa mundong ito. Ako ay iyong anak. Ikaw ang aking ama. Salamat po. Ako ngayon ay ligtas na. Hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa iyong mayamang biyaya. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Lahat po nang naligtas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Tapusin mo po ang mensaheng ito, Panginoon, sa aming mga puso. Ano man ang aking naging kakulangan sa pagbabahagi, ikaw na po ang pumuno. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Handa po natin ating mga puso, mga kapatid. Tayo po ay magpipira-pirasyon ng tinapay.